The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Each year, Jesus' parents went to Jerusalem for the feast of Passover. And when he was 12 years old, they went up according to festival custom. After they had completed this day, as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem. But his parents did not know it. Thinking that he was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him among their relatives and acquaintances. But not finding him, they returned to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were astounded at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished. And his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety." And he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house?" But they did not understand what he said to them. He went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang hapon po sa inyong lahat. I'm seeing familiar faces. I hope you are here for the recollection, not because there is sick among you. Ano po? But of course, every Eucharist in this chapel, we pray for healing for those who are sick. Today, we are celebrating the solemnity of Joseph, the husband of the Blessed Virgin Mary. The first reading speaks of what? It just simply affirms that Saint Joseph is among the lineage of David. It affirms. The second reading speaks of the righteousness of Abraham, and righteousness is the reason why we are blessed. We are not blessed because of the law. We are blessed because of our righteousness. What is the gospel trying to tell us? What is a good husband? Ano pa? What is a good husband? According to the readings. Ano pa? Saint Luke said, "Mary, your father and I have been looking for you with great anxiety." With great anxiety. It must be understood literally. Nung ako po ay bagong ordain, kami kumakain sa Mega Mall, kasama yung mga pamangkin namin, mga kapatid ko. At pagkatapos namin kumain, kami palabas na, pauwi na kami. Nung nagbilang ng mga pamangkin, kulang ng isa. Kulang ng isa. Nawawala yung anak ng bunso namin. Ano po? At nung nawawala, sabi niya, kailangang makita yun, papatayin ako ng asawa ko. At yung hawak-hawak niyang manok, nag-take out ng manok, ibinato niya sa sahig na ganyan. Ay nagmimisa ako sa Mega Mall. Sabi ko, huwag kang mag-iiskandalo dito. Alam nilang pari ako. Pero ang sagot na aking kapatid ay,
iskandalo lang ang alam mo. Kasi hindi mo alam ang pakiramdam ng isang ina na nawawala ng anak. Ay, tama naman yun. Hindi ko alam eh. Hindi po ba, no? Ay, sabi ka, iyo nga. Sabi naman ng isa, ay, sayang ang manok. Di ba? Depende kung anong pinagtutuunan mo ng pansin. Ay, di. Hinanap namin ang kanyang anak. Lahat ng pinto sa baba, sinabihan namin ng guard. Ano po? First time kong naikot ang Mega Mall. Simula 5th floor hanggang basement. Naghahanap ng batang nawawala. Kasabay ang isang babaeng nakahawak sa balikat mo o sa braso mo na umiiyak. Ano pa? Umiiyak. At to cut the story short, nakita din naman namin. Ano po? What I'm trying to say, there are things, I have to confess, there are things I do not know. Because I am not a mother. I am not a father. Yung sinabi dito, been looking for you with great anxiety, naintindihan lang yan ng magulang. Di po ba, ano? Pag sinabi sa akin ng tatay nawawala ang anak ko, ano sagot ko dyan? I pray for you. Di po ba? Sapagkat hindi ko talaga naintindihan. Hindi po ba, ano? Even though, a month after that incident, somebody called the parish looking for me. At sabi nung babae, sabi niya, kabata mong pari, hindi ka nahiya maglakad sa Mega Mall na may babae. O nga naman, no? Sabi ko, sino po nagkwento? Alam ng buong bayan. Oh, grabe. Sabi ko, taga saan po kayo? Taga Alabang. Ha? Ang layo ng chismis. From Mega Mall to Alabang. Saka ako nagkwento. Ang babae pong yun ay kapatid ko. Nawawala pong anak. Ano po? Nung nalaman niya ang kwento, saka lang siya nag-sorry. Ay, sorry po, Father. Ano po? Sabi ko, tigilan nyo pagiging chismosa. Ano po? Ha? Kaya simula nun, nag-iingat ako. Pag dumadalaw ang nanay namin at magkikita kami sa Mega Mall at hahawak, sabi ko, ma, huwag kang umawak. Sabi, bakit? Nagmimisa ako dito. Ay, ano ngayon? Pari ako. Ay, ano ngayon? Hindi naintindihan ng nanay ko. Baka sabihin, ma, may matrona ako. There are things you do not know. There are things you do not know. Why? Because you are not in the shoes of that person. What is the gospel really trying to tell us? First, of course, I have chosen the gospel from St. Luke because the gospel according to Matthew speaks of St. Joseph as a husband who prays. A good husband is a husband who prays. What is a good husband in St. Luke? That in spite of the anxiety, St. Joseph never nagged his wife. I hope you understand that. In spite of the anxiety, St. Joseph did not nag Mary. Kasi pag ikaw ay nawalan ng anak, at alam mo, umaasa ka na nasa misis mo yung anak at nawala, siguradong magbubunga nga ka. Hindi po ba, ano? Hindi nagnag si St. Joseph. And I think that is very important. A good husband don't nag. Even though mahirap gawin yun. Hindi po ba, ano? Mahirap gawin yun. Alam niyo naman sa Bible, walang speaking line si Joseph. Di po ba? At pag tinatanong ko yung mga nagsi-celebrate ng kanilang mga golden wedding anniversary, anong sikreto niyo, tatay? Isa lang ang sagot. Hindi ako nagsasalita.
Di ba? Ano po? Hindi ko pa alam. Ano po? Ha? Di ba? Siguro nga, totoo yun. Ano? Sabi ng mga Chinese, less talk, less mistake. More talk, more mistake. No talk, no mistake. Baka totoo yun kay Saint Joseph, no? But it's good to consider that if you want peace, then don't argue. Don't nag. Be quiet. Even though I know it's difficult. Mahirap maging banal. Ano po sabi ni St. Thomas of Aquinas? If you cannot tame your tongue, you can never tame your soul. And it's a good reminder. If you cannot tame your tongue, you can never tame your soul. Sometimes when we are anxious, we talk too much faster than our brain. Ang problema, pag nasabi mo na, nasabi mo na. Hindi mo na mababawi. Ano po? Let us learn from Saint Joseph. Not simply we are a person who prays. Of course, hopefully regardless whether you're a husband or a wife, we avoid nagging. And third, if we can be quiet, be quiet. If we can be quiet, be quiet. It matters. Ano po? It matters. Alam naman natin, ang maingay na ilog ay mababaw. Siguro totoo din yon. Ang maingay na tao, mababaw. If we want to grow deep in our prayers, in our spiritual life, let us learn to be quiet. Amen. Please. Magandang gabi po sa inyong lahat. Meron daw pong merienda pagkatapos ng recollection. Bigay po ng lay minister. Kaya iksian natin recollection para makapag-merienda agad. Ano po? Let us begin in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. O Mary, conceived without sin, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The topic that was given to me is hope does not disappoint. It was taken from the words of the Holy Father, espes non confundit. Ano po, meron po siyang maiksing isinulat. That is the theme of the Jubilee year. Kaya kahit saan, puro hope na lang. Puro hope. Ano po? Puro hope ang pinag-uusapan. The theme of the Jubilee year, hope dwells as the desire and expectation of good things to come, despite our not knowing what the future may bring. Ano pa? Yan ang nagbibigay ng pag-asa sa ating buhay. Ano po ba ang common definition ng hope? To live without hope is to cease to live.
To live without hope is to cease to live. If you remove hope, then we lose the reason of living. Meron pong isang pilgrim na kung saan ang kanyang anak ay tumalon mula sa kanyang condominium. And when I was asked, ano kayang nangyari? Sabi ko, hindi ko po alam. Hindi po ba, ano? Bakit nawala ng pag-asa? Sa gitna ng tagumpay, ng yaman, ano ang dahilan bakit nawala ng pag-asa? Mahalaga yon. What gives you hope? What gives you hope? We must accept finite disappointment but never lose an infinite hope, according to Martin Luther King. Everything is temporary, but never lose sight of what is eternal. Of what is eternal. Hope, according to Aristotle, is a waking dream. A waking dream. Hindi ito isang bangungot. Ito ay isang buhay na pangarap. Buhay na pangarap. Everything that is done in the world is done by hope. Everything. Why are you here? Why do we take our medicines? Because we hope that we can be healed. Kaya pag nag-a-anoint ako, tinatanong ko yung may sakit, naniniwala ba kayo ay gagaling pa? Mahalagang tanong yun, di po ba? Pag sinabing, Father, feeling ko, din ako gagaling. Agad-agad sinasabi ko, wag na ho kayo uminom ng gamot. Hindi na kayo gagaling. Ano pa? Ano pang reason ba't ka nag-iinom ng gamot kung hindi ka nagagaling? Di po ba? There must be reason why you are doing what you are doing. Hope is like the sun, which as we journey toward it, casts the shadow of our burden behind us. Alangan bang nasa harapan mo yung anino mo? Di po ba? Nakakatakot yun, nasa harapan ng ilaw, pero ang anino mo nasa harapan. Ha? Sa madalit sabi, ang pag-asa ay parang liwanag na kung saan ang iyong mga problema ay palaging nasa iyong likuran. Robert Frost said, I always entertain great hopes. I always entertain great hopes. Kaya mahalaga yon. Even if the hopes you started out with are dash, hope has to be maintained. Hope has to be maintained. Sabi ni Martin Luther King, sabi niya, if you cannot fly, run. If you cannot run, walk. If you cannot walk, crawl. As long as you don't stop moving. Why? Because you hope. You hope. Hope will never be silent. Hope will never be silent. Never lose hope. There is always light after darkness. Palaging may liwanag pagkatapos ng dilim. Kahit gaano kalakas ang bagyo, titigil din yan. Titigil din yan. Gaano katagal, di ko alam. Hope is not an emotion. It is a way of thinking, a cognitive process. Take note, hope is not an emotion. It is a decision. You don't wait. You don't wait. It is not a passive attitude, but an active attitude. I do not know if you have been to Tagbilaran, Bohol.
Kung kayo'y nakarating sa Tagbilaran, meron po dong man-made forest. Man-made forest. Ano po? Pag nagpupunta ako doon, tumitigil ako doon. Ano po? Tumitigil ako doon. Bakit ako tumitigil doon? It gives me hope. Anong kwento ng man-made forest? Yun po ay isang lugar na kung saan ang lupa ay adobe. Adobe. Ano po? Walang nabubuhay doon. Walang nabubuhay. But there was a crazy man. A crazy man who started to put a mahogany seed between the cracks. Sinusuksok niya yung mahogany seed between the cracks. Kaya tawag sa kanya, sira. Di po ba, ano? Anong aasahan mo na tumubo ang anumang bagay sa adobe? Ano pa? Ginagawa nga yung pader eh. Ano pa? Lo and behold, now, it's a forest. It's a forest. If he listens to all people who calls him stupid, then what you will have are just an adobe soil. Di ba, ano? Kung kayo ay titigil sa lahat ng magsasabi sa inyong hindi pwede yan, wala kayong kinabukasan. Wala kayong kinabukasan. Hope is to embrace the unknown. Hope is to embrace the unknown. Ano po? Yun po ang definition ng hope ng mundong ito. But what is the Holy Father trying to tell us in his book, Hope Does Not Disappoint? Number 1, the Holy Father said, hope is the virtue that gives an inward direction and purpose to our lives. And that is, I believe in the everlasting life. I believe in an everlasting life. That life doesn't end in death. Life simply changes from mortal to immortal. Of course, everybody will die. Everybody will die. When? I do not know. How? I do not know. Eventually, everybody will die. Doctors do die. Priests do die. The Pope dies. Everybody dies. Sana, Father, maging santo ka. Gusto ko rin yun. Kaya lang, pinagdadasal mo doon, mamatay na ako. Kasi magiging santo ka lang pag patay ka na. Di po ba, no? Everybody dies. Pagkatapos kong magmisa sa patay, iyakan. Ano sabi nung nanay nung namatay? Sabi niya, Father, sana pag may namatay, sabay-sabay na lang. Sabi ko, bakit naman po? Para wala nang iyakan. Maganda po yun. Pero parang hindi rin maganda. Bakit, Father? Inibitahan nyo lang ako, isasama nyo na ako. Di po ba? Ano? Hindi naman tayo sabay-sabay dumating. Sabay-sabay tayong aalis, di ba? My dear friends, my brothers and sisters, kahit gaano kalala ang sakit, nananalig tayo na gagaling yan. Di po ba? No? Kaya nga yung iba sa atin, nagkakautang-utang eh. Bakit? We hope. We hope. The moment you give up your hope, then that's the end of things. We hope. Second, the death and resurrection of Jesus is the heart of our faith and the basis of our hope. Christmas is good. Christmas is beautiful. But what makes our faith meaningful
is what? The Lenten and Easter season. Kasi kung hindi muling nabuhay ang Diyos, ay walang saysay, di po ba? Ano? Lahat tayo matatapos lang sa libingan. Di ba? Sayang. The real essence of our faith is not the birth of Christ, but the resurrection of Christ. Muli tayong mabubuhay. Muli tayong mabubuhay. Sabi, ano ba ang panuntunan ng mabuting asawa? Sabi ng isang babae, yung hindi ako iiwanan ng mister ko. Di ba, ano? Well, I hope that is true. Di po ba, ano? Pero si Saint Joseph, iniwanan si Mary, di ba, ano? Namatay si Saint Joseph long before Jesus made his public ministry. Di ba? Wala na si Saint Joseph nung pinako si Kristo. Kaya, wag na kayong mangarap. Ano po? Wag na kayong mangarap. Pero sabi nila, di ako sure. Pag namatay daw ang mister, umahaba ang buhay ni Mrs. Ha? Hindi ko alam ha. Ha? Hindi ko alam eh. Pero bakit nga ganon? Pero pag namatay daw si Mrs., sumusunod daw kagad si mister. Oo. Kaya daw yung mga mister, inaagalagaan talaga yung mga Mrs. nila. Takot sila eh. Hindi po ba? Ano? Ay wala akong Mrs. kaya hindi ko alam yan. Ano pa? The basis of the rest of our hope is the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. I lost my brother, only 65 years old, last February. Ano po? Nag-48 siya last 40th day, last Sunday. Palagi ko sinasabi yan, life is only 70, 80 for those who are strong. Pero yung kapatid ko namatay 65. So hindi mo alam, no? Hindi mo alam kung kailan talaga. Pag sinabing, if you want to live long, honor your mother and father. Mabait naman ang kapatid ko sa nanay at tatay namin, pero kinuha pa rin. Kaya hindi mo alam. Hindi mo alam. Ano pa? Ako, pinagdadasal ko na sana ipahintulot ng Diyos na makarating ako ng 87 years old. Bakit? Kasi I will be celebrating my golden sacerdotal anniversary on my 86th birthday. Di ba? Sa 86 ka naman pala mag-golden, ba't gusto mo sa 87 ka mamamatay? Natural. Alam ka naman pag-celebrate mo, patay agad, di ba? Di ba? Mayroon pa yung departure. Alam ka, di ba, At least mayroon ka pang 1 year. Oy, mamamatay na, di ba ba na? You do not know. Third, death is a painful separation from those dearest to us, whether you like it or not. Death is always a painful separation. Death is the only pain that will never be relieved by anything in this world. Wala. Kaya nga sabi nila, manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Pero masunugan ka na, huwag ka lang mamamatayan. Because what you lost materially can still be recovered. But if you lose somebody you love, it will be the end of him or her. Kaya, sa ayaw at sa gusto natin, maghihiwa-hiwalay tayo. Di po ba, Nung
Pagdating ko sa hospital, yung kapatid ko nakabalot na. But the doctor was kind enough to open the bag. I was given a chance to kiss him. And sabi nila, the last thing that a person would lose is their hearing. So binulungan ko, sabi ko, anong drama mo? Ba't una ka umalis? Ha? Hope to see you again. Di ba, ano? Of course, hindi mo ina-expect na sumagot. Baka sumagot, di ba? But the only thing you can say is, hope to see you again. Hindi ko sinabing, see you soon. Baka magmadali, ano po. I hope to see you again. Because it will come. It will come. How I wish we can prepare for it. You will never be able to prepare for it. Palagi ko itong kinukwento kasi aming yumaong spiritual director, si Father Ben Carlos, one time was not with us in our breakfast in the seminary. We were all waiting. Bakit wala siya? Bakit wala siya? At sabi, sunduin mo. So ako nagsundo. Nung pinuntahan ko siya sa kwarto, pagkatok kong ganyan, pagbukas niya, nagulat ako kasi bihis na bihis. Sabi ko, may lakad kayo? Kasi bihis na bihis, naka-Roman collar, naka-suit, naka-pantalon, naka-medyas. Sabi ko, hindi niyo sinabi may lakad kayo. Saan kayo pupunta? Sabi niya, wala. Uy, ba't kayo bihis na bihis? Kasi kagabi, nahihirapan na ako huminga. O ano ngayon? Nagbihis na ako. Practice pala, practice. Ano pa? Pero maganda din yun. Di ba, no? Maganda din yun, mag-practice kayo, di ba? Para kinabukasan, kung patay na kayo, at least decente kayo, di ba ba? Ano? Di ba? Decente ka. Na-stroke ako. Ano po? Last September 17, 2022, dito ako dinala. Nandiyan ang doktor ko. Ayun po. Kaya buhay ako, yan ang doktor ko. Ano po. Kaya nang nag-request na recollection, di ako makatanggi. Di ba? Nag-request ang doktor di po ba? Ano? Na-stroke ka. Completely paralyzed. Completely paralyzed. I thought it was the end. I thought. Even the doctor that saw me for the first time na pinasok ako sa emergency room, sabi kaagad niya sa kaibigan kong doctor, sabi niya, Father, they might not make it. Ha? Ay, dinig ko. Mabuti, hindi ako nawala ng pag-asa. Father, they might not make it. She was calling my doctor friend. Ano po? Pero, hindi yun ang drama. Ano po? Ang drama ay dinala ko dito, 10 o'clock. 1:30 ng madaling araw, ililipat ako sa ICU. Sabi nung head nurse, sabi niya, Father, ililipat ka namin sa ICU. Alam mo, sabihin ko, wag. Hindi ka na makakilos. Opo. Father, pero bago ka namin ilipat, magdadiaper tayo. Ay, mahirap. Few weeks ago, I was in the emergency room. May dinalaw ako sa emergency room. Sabi ko, ganito pala itsura na nasa emergency room. Ini-imagine ko. Tapos, hinuhubad ang pantalon mo, di ba, no? Father, tatanggalin ko ng pantalon mo.
I wanted to open my eyes. I wanted to know who are the people around. Di ba? Ano? Ha? Bakit? Pari ako eh. Pari ako. Nung sabi niya, Father, ibababa ko ng brief mo. Lord, makikita na nila. Bakit? Siyempre, nagmimisa ako. Ngayon, nagmisa ako. Malay ko ba kung sino nagsimba dyan? Di ba? Di pa ako ganyan, di ba? The Lord be with you. Yung isa pa lang nandyan, nagsimba, uy, nakita ko na yan. You do not know. You do not know. Pare, madre, mayaman, mahirap, hindi mo alam. Di po ba, ano? Hindi mo alam. Sasabihin mo lang, uy, alis ka dyan, pare ito. Wala. Pare-parehas lang tayo, di po ba, ano? Kaya nung ako ay nakabangon na, tapos alumni homecoming, isa lang ang tanong ng mga pare. Anong tanong ng mga pare? Nung ikaw ba'y na-stroke, bago ba ang brief mo? Mahirap nga naman kung butas-butas, no? Ano ba naman pare ito? Butas-butas ang brief. Malay ko ba kung may stroke ako? Diba? You do not know. You do not know. How I wish and how we wish we are always prepared. How we wish. You do not know. Palagi ko ito kinukwento kasi sa Greenbelt dati may ball ng Bible passages. Ano po? Ang hirap gawin nun. Itatype mo, gugupitin mo, bibilutin mo, ilalagay mo sa straw para pag kinuha pa isa-isa, di po ba? Ano? At alam niyo naman ang sakit ng mga tao. Kung kumuha, 3, 4, di ba? Mamimili. Ay, hindi ito. Ay, hindi. Ay, ito, i-message Lord. Pinili mo yung pinakamaganda. Di po ba? Kaya sabi ko doon sa staff, isama mo itong passage na ito. Ano yan, Father? You fool, I will take your life tonight. Simula nun, wala nang dumampot. Bakit? Lahat takot, mamatay. Lahat takot, mamatay. Mayaman, mahirap, may sakit o wala. Lahat takot. Kaya pag tinanong mo, in what way do you want to die? Gusto mo ba nasa gasaan, nabangga, nadaganan ng building, nasusunog, ano pa, nag-crash ang eroplano, nalunod ang barko? Wala. Nobody wants to die that way. Isa lang ang sagot. Ano ang sagot? O, kita nyo na? Sana kunin ako ni Lord habang natutulog para wala nang hirap. Di ba? Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Paralyzed ka. Tinatanong ko, gulay o patay? Kasi ang hirap imagine, di ba, no? Kung gulay ka, vegetable ka, who will take care of me? What will I do? It's easy to say, kunin mo na lang ako, Lord. Di ba? Kasi, kahit gulay ka, kahit hindi mo na nararamdaman, psychologically, mahirap pa rin, di po ba? No? Kaya totoo yun. Sana, kunin tayo ni Lord habang natutulog. Kaya ngayon, sa mga misa, may namamatay na. Oh. Sa misa, namamatay. Bakit? Natutulog eh. Oh. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya,
mahaba-habang pagtulog. Kaya kinuha ni Lord. At least, di ba, no? Nagsisimba ka habang natutulog, di ba? Paggising mo, ay, mainit. Nasa impyerno pala, di ba? How we wish sa langit palagi, di ba? No? How we wish. You do not know. You do not know. Because according to Saint Francis, in the last moment of his life, as it was written, even in my dying moments, I saw Satan waiting for me to commit a sin at the last moment. Hindi ka iiwanan ng demonyo. Pag iniwanan ka, ibig sabihin, sigurado na siya. Kaya, you can never be complacent. You can never be complacent. Ano po? Kami din naman mga pare, ang pangarap din namin habang namatay, nagmimisa. Ano po? Kasi ang ganda nun, di ba? Tinataas mo yung ostya. Tog. Oh. Di ba? No? Ang ganda din nun. Ano? May mga paring gano'n. Tog. Nag-hypo lang pala, nag-hypo. Fourth, we aspire for happiness that brings fulfillment. And what is that? What brings fulfillment? And the answer is love. Not money, not success, not long life. Love. Even Saint John of the Cross have said this, in the twilight of your life, when you bend your knees before God, God will never ask the question how much money you have, where you have been, what titles you have gained, but how much love you have given. Because we will be fulfilled by the love we have given. The pain of love becomes our salvation in joy. Mahirap magmahal. Sabi ni Mother Teresa ng Calcutta, the only person that can hurt you are the person you love. Your enemies can never hurt you. Only the people you love. Your husband, your wife can hurt you because you love him or her so much. Parents, mothers, experience so much pain because of the disrespect of their children. That's the pain of every mother. Not because their children were unsuccessful, but because their children turns to be disrespectful. That's the greatest pain. And seldom children understand it while they were growing. Only when they become a parent. Hindi naintindihan ng mga bata yung sakit na dinudulot ng kawalan ng paggalang only when they become a parent by themselves. Merong umiiyak sa kumpisalan. Iyak siya. Hindi mo naman pwede sabihin, tama na, tahan na. Hindi, hayaan mong umiyak. Ano po? Baka doon lang nagkatarsis. Oh, ano po ang problema ninyo? Sabi niya, the very thing I'm telling my mother before is the very thing my daughter is telling me. Ano po yun? That I am stupid, that I am selfish, that I do not understand, that I am stubborn. Well, ganun talaga, di po ba? Ano? Ganun talaga. Pag kami sa naintindihan mo lang mga bagay, kapag naranasan mo na. So, don't wait. Don't wait for the things to happen before you understand them.
we should prepare ourselves consciously for God's judgment. This is the reminder of Saint Ignatius of Loyola. Every day, you must be conscious of thinking that someday you will stand in the judgment of God. Reputation is nothing. We will be judged according to our character. Reputation is how we are being perceived by people. Character is who we are. We can be beautiful, we can be admirable, name it, in the eyes of people, but it is important how God looks at us. Ano sabi nila? If you lose money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you have lost everything. Let me repeat that. If you lose money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you have lost everything. Take care of your character, not only of your reputation. Don't worry about what people will say, because your enemies will always hate you and your friends will always like you. Guard your character. You know the saying, guard your thoughts because your thoughts will become your words. Guard your words because your words will become your actions. Guard your actions because your actions will become your habit. Guard your habit because your habit will become your character. Guard your character because your character will become your destiny. Our character will destine us, not our reputation. Not our reputation. 6, the sacrament of penance assures us that God wipes away our sins. Lent is an invitation to avail of the sacrament of reconciliation. Please, don't worry. Don't be afraid that Father might know your sins and He might remember those sins. Excuse me, ang dami ko nang iniisip, tatanda ko pa ba yan? Hindi ko na nga maalala yung pangalan. Kanina may nagpunta na naman sa Greenbelt. Father, ako si ganon. 3 years ago. Tandaan niyo ako, Father. Noon, nahihiya pa ako magsabi, sasabihin, ay oo. Baka yun ang magdala sa akin sa impyerno. Ano po? Ngayon, diretso, tanda mo ako, Father. Hindi. Di ba? Tapos. Ano ba? Kasi matagal na kami tumigil sa pag-uusap. Isipin ko pa, sino nga ba yun? Sino nga ba yun? Hindi. Dami ko na nakakalimutan. Alalahanin pa kita. Di po ba? Ano? Di ba? Signs of aging. The first signs of aging is you forget names. You forget names. Kaya mahilig tayo sa kuya, ate. Kuya, ate. Tita, tito. Di po ba? Ano? Nung nasa Egypt kami, sabi nung guide, ano po, kasi naintindihan niya, we call each other, tito, tita, tita, ano po. So sabi niya sa mga pilgrims, tito, tita. Pag tinawag niya lahat, titi. Ano?
Sabi ko, that's bad. Sabi niya, what does it mean? No. Ha? Pinagsama. Ano po ba? Tatanda tayo. Makakalimot tayo. Kahit mga pari. Kaya nga, ang tawagan, dre. Di ba? Dre. Puro na lang. Padre. Dre. Di po ba? O yung iba, madre. Di po ba? Hindi mo alam. Ha? Nakakalimutan mo. Kayo. Isang oras na kayo nag-uusap dyan. Di po ba? Tagal ng kwentuhan nyo. Tawa lang kayo. Pag alis ninyo, sasabihin ng anak ninyo, sino yun, ma? Ay, wako. At least masaya ang kwentuhan, di po ba? Ganun talaga. Nakakalimutan mo. You know, Lolo, what I really admired between you and Lola is that in your age, you still call each other sweetheart. Sweetheart. Sabi nung lolo, I don't remember the name of your Lola anymore. Safe, di po ba? You forget names. Second, you forget faces. Sino nga ito? Familiar sa akin ang mukha nito. This is a true story. Sabi niya, sino ka nga? Sabi nung kausap niya, tumigil ka, ako asawa mo. Hindi pa masyadong tanggap yung dementia nun. Yung pala, nagdi-dementia yung mister. Ano po? Hindi niya maalala yung misis niya. Minsan, tinawagan niya yung mga anak niya. Sabi niya, there is somebody in the house. Nag-uwian yung mga anak. Takot na takot. Tapos, where? Papa, where? In the kitchen. Oh. Sabi niya, who? There's a woman in the kitchen. That's Mama. Mama who? Your wife. My wife? Sabi, Father, anong gagawin ko? Nagtanong ko sa doktor. Sabi, naku, Father, ganyan talaga. Sabihin mo na lang, maglagay ng mga picture ng asawa niya. Di palaging may picture silang mag-asawa. Sa kitchen, sa sala, pati sa CR, sa bed. Pag tinanong, sino yan? Ako, we are married. Di ba, no? You forget faces. Pero Father, if we forget name and we forget faces, paano sa langit? Mahirap yung tanong, no? Paano sa langit? Hindi ko po alam, wala pa ako dun eh. Di ba? Pero paano nga sa langit? We will be remembered not with our face, not with our names, but what our hearts can keep. What our hearts can keep. May silakbo ng damdamin. Yung aming kasamang pari, bago kami ordinahan, sabi niya, I want to know my real parents. Bakit? Adopted siya. And he don't want to be ordained without knowing why he was given away. Uwi po ako ng Bicol. Ay dahil for his sake, sabi namin, ay kami po magpapadelay na rin ng ordination. Di ba? Ang dami ng dadasal na sana makita niya kanyang mga magulang. Umuwi ng Bicol. At may nakapagsabi, ang magulang mo nasa island, nasa isla. Pinuntahan niya. Pagdating niya sa island, may isang kubo na mayroong isang matanda na nagluluto. Tuloy-tuloy siya. At sabi ng matanda, pasok ka.
at nagsandok ng kanin, binigyan ng bagoong, pinakain siya, kain ka. Kumain siya. At sabi niya, hindi ako nagtanong kung sino siya. Pero feel ko, siya ang nanay ko. Siya ang nanay ko. Yung babae naman hindi nagtanong sino ka. I guess alam ng babae, alam ng ina na anak niya ito. But what confirms nung sinabi nung matanda, narito ka ba para itanong sa akin kung bakit kita pinamigay? Confirm, di po ba? No? Sabi ko, bakit? Magkakamukha ba kayo magkakapatid? Di ba? Paano niya nalaman na ikaw yan? Di po ba? No? Kaya nga eh. Nung kumakain ako ng bagoong ganyan, naghahalo yung alat ng bago at saka alat ng luha. Ang tawag doon ay silakbo ng damdamin, di po ba? No? When you see each other in heaven, syempre yung mga kalbo may buhok na, di po ba? No? Di ba? Oh, yan, asawa ko yan kahit may buhok na, di po ba? No? Di ba? Yung mga pilay, tuwid na. Alangan naman, di po ba? No? At hindi tayo hangin, hindi tayo espiritu. Kasi nung muling pagkabuhay ni Jesus, sabi niya, touch me. I have flesh and bones. Give me some food to eat. Ibig sabihin, hindi tayo espiritu. May laman at buto tayo, di po ba? No? Kaya, makikilala natin ang isa't isa sa silakbo ng ating damdamin. Your eyes may not remember it. You might forget the names, but your hearts will keep it. Di ba? Ano? Ganda, no? Ay, nanay ko yan. Di ba? Hari nawa sa langit kayo magkita, di po ba? No? Baka sa mainit, di po ba? No? Nawala po yung gulong ng aking sasakyan. Ninakaw. Sabi nung ng driver namin sa seminaryo, Father, bakit wala kang spare tire? Sabi ko, nasa ilalim. Wala po, Father, wala po. Nandiyan sa ilalim, wala nga po. Pagsilip ko, wala nga yung spare tires. Ninakaw. Malungkot na malungkot ako. Sabi ko, alam ko, doon lang ako nagparada eh. Nagbayad ka pa ng parking, yung pala, mananakaw lang. Ano po? So tinawagan ko yung kaibigan ko na taga Banawe, meron ba diyang spare tire ng ganitong sasakyan? Sabi niya, magtatanong ako, Father, magtatanong ako. Oh. After 1 hour, sabi niya, meron dito, Father, bago. Sabi ko, magkano yan? Magkano? Sinabi sa akin ng presyo. Ano ba? Kukunin ba dyan? Pwede bang ipa-deliver? Sabi, pwede pong i-deliver, Father. Saan po ba? Sa seminaryo. Sige po, inantay ko. Ano po? Binaba. May silakbo ng damdamin. Sabi ko, parang akin yan. Kaya pala bago, ha? Kung gulo nga, may silakbo ng damdamin. Asawa pa. Di ba, ano? Alam niyo yun. Akin yan. Kaya nga, habang may pagkakataon, mangumpisal para magkikita-kita tayo sa langit. Di po ba, ano? Magkikita-kita tayo sa langit. Kailan? Di ko alam. Kung nagmamadali kayo, pwede kayong mauna. Ano po? Oh, bakit ko naman kayo pipigilan? Di po ba, ano? It will come. That is our greatest hope. It will come. 7, second to the last. Kasi hanggang alas 7 lang ako, di po ba? Oh, isang oras na. Kala nyo, ha? Isang oras na yun. Ano po? 7, hope finds its supreme witness in the Mother of God. Who is the supreme witness? Mary.
you have to understand that there are things Mary have failed to understood. Ano sabi? That's why she kept it in her heart. She ponders on it. Sadyang may mga bagay na hindi nyo maintindihan. Sadyang may mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Kaya nga, merong pananampalataya. There are things you cannot understand. But it should not be the reason for you to doubt God. To doubt God. Di ba? Kami mga pare, katatapos lang ng meeting, pinag-usapan last will and testament. Last will and testament. Sabi nung health coordinator, sabi, isama nyo naman sa last will and testament ninyo kung gusto nyo lang garapon o kahon. Garapon o kahon. Ano ibig sabihin nun? Kung garapon, cremated. Kung kahon, nakakabaong. Di ba ba, no? Ilagay mo, di ba, no? No, tingnan mo, anong kulay ng kahon. Di ba? Ano ba? Citro ba sa tabi? Full glass ba? Half glass? Ano ba? Ibilin mo na yun. Ano po? Half glass lang para hindi na nag-aalala kung nakasapatos o hindi. Di po ba? Ano? Ha? Kasi si Carlo Carutis, naka-rubber shoes eh. Ano po? At pag dinalaw mo yun, paglabas mo, ang tanong nila, ano? Adidas? Nike? O Puma? Sabi ko, ano nga ba sapatos niya? Di ba? Kung ako kalahati na lang, tama na yung kahit yapak. Di ba ba? There are things you cannot understand. On the second day, I was able to move my hands and my feet. And the doctor were amazed. At sabi nung pulmo, sabi niya, alam mo ba, si Doc Therese, nagsimba. Ayun siya pala yung nagsabing, I will not make it. I will not make it. Ano po? Sabi ko, ba't siya nagsimba? Matagal na kasi siyang hindi nagsisimba. At dahil sa nakita niyang milagro, nagsimba siya. Ano sabi ko? Kailangan ako may stroke para siya magsimba. Sana siya na lang, di ba ba? Dinalaw niya ako few weeks ago sa Greenbelt. Nagtingin na kami ng mata sa mata. Ikaw pala, ha? Nagpa-pray over siya. The moment I put my hands over her head, naku, nagsimula ng umiyak. Hagulgul. Ano po? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Di tuloy-tuloy din ang prayer ko. Ano po? Basa ang damit. Sira ang makeup. Di ba? Tapos, umalis. Tinanong ko yung kaibigan namin, sabi, alam bang nagpa-pray over si Doc? Iyak ng iyak. Tanong mo, bakit? Sabi niya, oo, nagkwento siya. Sabi niya, di ko rin maintindihan, pero nung pinipray over niya ako, ayaw tumigil ng luha ako. Oh. Di ba? Sometimes our pain, our suffering can give others hope. Take note of that. Sometimes our own pain, our own sickness, our own struggle can give others hope. So, when you have those struggles, take it. Take it. You might not understand it as Mary have failed to understand the many things in her life.
Kung ang nanay nga ng Diyos, maraming hindi naintindihan, tayo pa. Di po ba, no? Ano lang ang panalangin? Give me the courage to embrace my pain. Di ba? Hindi ko maintindihan. Ganon talaga. Pag nagkita kayo ng Diyos, saka mo tanungin, di po ba, no? Pero baka, pag nakita mo na, hindi mo na itatanong. Kasi maintindihan mo na, di po ba, no? Sabi nga ng guro do sa bata, na nakikita niya nagbabasa ng Biblia, what are you reading? I'm reading the Bible. Sabi ng teacher, that's not true. This is true. Oh, what are you reading? What part of the Bible? That Jonah was swallowed by the whale. Look at that. That is a crazy story. No whale can swallow a person. But it is said that Jonah was swallowed by the whale 3 days and 3 nights. That's not true. At sabi ng bata, anyway, when I see him in heaven, I will ask him the real story. And the teacher said, what if he is not in heaven? And the student said, then you will be the one who will ask. Diba? Gusto ko siya. Lastly, it's 7 o'clock. Let us return to Scripture, keeping in our hearts that the name of God is Emmanuel. The name of God is Emmanuel, which means God is with us. Kahit anong mangyari, kahit hindi mo naintindihan, huwag mong kakalimutan na hindi ka iiwanan ng Diyos. And I think that's the most important. That God will continue to accompany me in my joys and sorrows, in sickness and in health. Di po ba, no? Sapagkat hindi nagsisinungaling ang Diyos. That's the point of the Holy Father. Our hope is not on things, but on a God who never fails. Hope doesn't disappoint because God never lies. You cannot say, I don't want to die because God dies. But if you live longer than 33 years old, do not forget that you are living longer than the God made man. Kung ikaw ay 34 years old and above, wala kang karapatang magreklamo. Mas mahaba ang buhay mo kaysa sa Diyos na naging tao. Di po ba, na? Apo, ano nirereklamo mo? Pag nagreklamo ka, sasabihin ni Jesus, ako nga 33 lang eh. Di ba? Pero, Lord, naghirap ako. Ako nga, pinako eh. O, magsabi ka. Ano reklamo mo? Di ba, ano? Wala kang dahilan para magreklamo. Di ba? That's the hope. That's the hope. A hope that never fails. We boast on our suffering, knowing that suffering produces endurance. Endurance produces character. Character produces hope. That's from Romans 5:3-4. Let me repeat that. We boast on our suffering, knowing that suffering produces endurance. Endurance produces character. Character produces hope. Kanina, I said character
is our destiny. But at the end, character produces hope. May we learn to pray frequently for the grace of patience, which is both the daughter of hope and at the same time its firm foundation. Pasensya. Sa tingin ko, tiis. Dagdagan ang tiis. Ano pa? Kaunting tiis lang. Kaunting tiis lang. Matatapos din yan. Di po ba? Ano? Matatapos din yan. Pag may mga misis na nagreklamo tungkol sa kanilang mga mister, ano sabi ko? Tiis lang. Tiis lang. Para hindi ka mahirapan, di ba? After this confession, take the courage to embrace your mistakes. Embrace your mistakes. And you can be happy. Kaya sabi ng mister niya, anong nangyari sa confessional? Palagi ka nang masaya ngayon. Palagi mo na akong niyayapos. Kasi sabi ni Father, embrace your mistakes. Kaya mag-ingat kayo pag yapos ng yapos, di po ba? Ha? Di po ba? Ano? Ano sabi na Santo Papa before siya magkasakit? Smile to the people you find it difficult to deal with. Ngitian mo ang mga taong nahihirapan kang pakisamahan. Di ba? Kaya mag-iingat kayo. Pag palaging may nakangiti sa inyo, ibig sabihin, mahirap kayong pakisamahan. Ay, nako. That is life. Ano sabi natin? We expect the worst, but we hope for the best. Why? Because God never fails. Ngayon, why? Because God never disappoints. Amen? Amen? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Ama naming mapagmahal, idinudulog ko po itong iyong mga anak. Kilala mo po ang bawat isa sa kanila. Alam mo ang kanilang mga kahapon. Nasaksihan mo ang kanilang mga pagtawa at pagluha, kahinaan at kalakasan, mga kabiguan at tagumpay, maging ang mga pangarap hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Idinudulog ko po ang bawat isa, Panginoon. Hipuin mo sila. Nawa po'y ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Kung mayroon man sila mga pinagdadaan ng suliranin, tuwangan mo sila, Panginoon. Alisin mo ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kailang pananalig at pananampalataya sa iyo. Kung mayroon man sila mga karamdaman, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga Nazaret, pagalingin mo sila. Palayain mo sila sa karamdamang ito. Panumbalikin mo ang kailang mga kalusugan. Panginoon, kayo po nakababatid sa kanilang mga pagdulog. Kayo na po magkaloob kung ano man ang makabubuti, makababanal sa bawat isa. Nawa po sa tulong at panalangin ng mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose, ang tapat niyang esposo. Nawa po itong iyong mga anak, kasama kailang mga pamilya, ipagpalain mo sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat.